sound check. Isang mapalang umaga po sa ating lahat. Tayo po magsitayo upang sa pagbasa ng salita ng Diyos sa awit 37, verse 21 to 30. Ang masama ay ang masama ay humiram at hindi nagsasauli. Ngunit ang matuwid ay nahabag at nagbibigay. Sapagkat ang gayong pinagpala ng Panginoon ay mga agmamahal ng lupain at sila'y sinumpa niya at tiniwalay. Ang lakad ng tao ay itinatag ng Panginoon at siya'y nasasayahan sa kaniyang lakad. Bagaman siya'y bawal, hindi siya'y lubos na pinagpapahinga sapagkat inaalayan siya ng Panginoon ng kaniyang kamay. Sapagkat ako'y naging bata, gayon matanda. Gayon may hindi ko nakita ang matuwid na pinabayaan ni ang kaniyang lahiman ay nagpapalimos ng tinapay. Lahat ng araw ay nahahabag at nagpapahiram at ang kaniyang lahi ay pinagpapala. Ikaw ay humiwalay sa kasamaan, at gumawa ka ng mabuti, at manahan kang magpakailanman. Sapagkat inibig ng Panginoon ang kahatulan, at hindi binababayaan ang kaniyang mga banal, sila'y iniingatan magpakailanman. Ngunit ang lahi ng masama ay mahihiwalay, mamanahin ng matuwid ang lupain at tatahan doon magpakailanman. Ang bibig ng matuwid ay nangungusap ng karunungan at ang kaniyang dila ay nagsasalita ng katulan. Yun lang po, maraming salamat po at sa umagang ito. Purihin ng Panginoon, manatili po tayo sa ating pagkakatayo at sama-sama po tayong magpuri sa Panginoon. Tunay nga na kahanga-hanga ang ating Diyos at napakabuti ng kanyang mga gawa. Umawit po tayo, kahanga-hanga ka. Kahanga-hanga ka, O Diyos Ama, sa'yo
Kahanga-hanga ka, O Diyos Ama, sa iyong mga gawa. Kapangyarihan mo'y kamangha-mangha, tunay at dakila. Puri-puri ka, Panginoon, noon, bukas, ngayon. Karapat-dapat kang sambahin sa habang panahon. Kapuri-puri. Kapuri-puri ka, Panginoon, noon, bukas, ngayon. Karapat-dapat kang sambahin sa habang panahon. Kapuri-puri ka, Panginoon, noon, bukas, ngayon. Karapat-dapat kang sambahin sa habang panahon. Tayo po ay magpasalamat sa Panginoon. Salamat, salamat. Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo't inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man, kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus. Ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin sa katulad mo. Salamat, O Diyos. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko'y purihin ka. Buhay purihin ka. Buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka. Buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. O salamat, salamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng pagtulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya. Ako'y magsasaya
sa piling mo. Salamat Panginoon, tayo po ay makakaupo muna habang tayo ay patuloy na sumasamba sa magitan ng pag-awit sa kaniyang pangalan. Dakila ang kaniyang pagmamahal. Walang nakahihigit sa kaniyang pag-ibig sa atin. Sa pagmamahal ng Diyos, sino ang makahihigit? Mayroon ka bang nababatid? Bugtong na anak, hindi niya ipinagkait. Nanaog sa mundo, nagdusa't dumanas ng libong sakit. Oh, 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 oh. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Dakilang Diyos kay buti mo sa isang katulad mo. Masuwayin sa nais mo. Di ko pansin, laki ng pagmamahal mo. Tinanggap pa rin ako, pinatawad sa mga kasalanan ko. Oh, oh, oh. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran pa, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Salamat po, Panginoon, dahil sa pag-ibig mo, buhay ko ay nagbago. Tanging ikaw lamang papupurihan ko. Purihin ang ngalan mo, O Ama, dakila ang pagmamahal mo. Oh, oh, oh. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran pa, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Dakila din ang katapatan ng Diyos, sadyang kay buti ng ating Panginoon. Siya ay nagtatapat sa habang panahon.
sa diyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y at tuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Tayo po ay magsitayo. Kaya, O Diyos, kita'y aming pupurihin. Sa buong mundo'y aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa, yan ang pag-asa, kung kailang ay hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa akin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tunay nga na dakila ang Diyos magpakailanman. Tayo po yung makakaupo na. At samahan po ninyo ako sa ating panalangin. Salamat po na kami ay malayang nakapagpupuri, nakasasamba, at nakapagtitipon para itaas ang iyong dakilang pangalan. Tulungan niyo po kaming gabayan sa aming buhay, puso at kaluluwa. Kayo ang maging laman para hindi po kami maligaw o malayo sa inyo. Kayo ang aming sandigan at kaligtasan. You are our rock, our fortress, our strong tower. You are our shield and ever-present help in our time of need. You are our hiding place. Niaalay po namin ang aming mga buhay bilang handog para magamit po ninyo ayon sa inyong kalooban. Hayaan po ninyong dumaloy ang inyong pagmamahal, grasya at kahabagan sa aming mga buhay
dahil kayo ang Diyos na mapagmahal at mapagkalinga. We praise you, Lord, because you are with us, for us, and in us. We give you worship, praise, and thanksgiving, because if you are for us, then no one can be against us. We shall not fear or have any anxiety or stress, for we put our trust and confidence in you. Lord, help us to grow spiritually. Help us not to let our daily activities and our responsibilities fill our lives to the point that we have no time for prayer, worship, and devotional time with you. Help us to remember to put you first. Help us to set priorities and recognize your importance in our lives. Lord, increase our desire for spiritual things. Reveal to us areas where we need to grow. Help us to be conscious of everyday opportunities to pray, to meditate on your word, to speak your word, and apply your words in our lives. Teach us your ways. Direct our steps. Let your word become alive to us. Help us to be always sensitive to what you want us to do in our lives. Lord, we also pray for our brothers and sisters having health issues or facing health issues. Pray, Father God, we pray for your healing power to touch every sickness that befall our brethren and sisters. We know that you are a good God and you are a compassionate, loving Father who desire to see your children healthy, whole, and free. Help us to be strong in our faith and to receive your healing hand to our bodies. Lord, we know that it is your desire that we should live a joyous, peaceful, and loving life. We pray that you help us to live in harmony with each other. Help us to be not to be selfish or self-centered. Help us to be more conscious of what we can do for others than what they can do for us. Help us to be peacemakers and give us patience and understanding in dealing with one another. Lord, we pray for our nation. We ask you, Lord, to forgive our sins and help us to honor you. We pray for our leaders of our nation. We pray for spiritual revival in their hearts. Call them into you, Lord. We pray that they will seek your counsel and wisdom concerning the issues that we face today in our country. We pray for revival action for our country. Father God, pour out your Spirit across our nation. Let the saving knowledge of our Lord Jesus Christ come to every heart, home, and city. Deliver us from our sins and restore our faith. We pray that you would promote godly leadership and remove those in authority who do not honor you. Encourage our Christian brethren to be faithful in voting and electing godly officials. Napakalungkot at nakakalungkot po ang nangyayari sa aming gobyerno. Talamak po ang katiwalian. Pagnanakaw sa kaban ng bayan, sakim sa salapi at kapangyarihan. Makasarili, mapagmataas, at walang takot sa Diyos. Dalangin po namin ang inyong hustisya. At sa mga nangyayari sa mundo, may mga wars, rumors of wars, earthquakes sa Cebu, sa Davao, floods, famine and storms and typhoons. Lord,
You have reminded us in your word that these things will happen, and it symbolizes your imminent return to establish your kingdom. We pray that in your return, you find us worthy to receive you in our hearts. Thank you for this blessed hope that you're coming back for your saints. Lord, sa inyo po namin ipinagkakatiwala ang aming buhay, ang aming bansa, lahat po sa amin. And we commit our lives to you, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. At meron po ba tayong bisita? Meron po ba tayong ngayon lang muling nakarating sa ating pagtitipon? Kung wala po, let us all stand. Let's greet one another with the love of the Lord. Tayo po ay dadako sa ating pagkakaloob. Basahin ko po ang Kawikaan, Kabanata 3, versikulo 9 hanggang 10. Sinasabi rito, parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong kayamanan at mula sa iyong pinakamainam na ani. Siya ay iyuring handugan. Sa ganon, kamalig mo ay lagi nang aapaw. Sisidla ng inumin ay hindi nga matutuyuan. Ang tithes ay isang ikasampung bahagi ng ating kita na ating ibabalik sa ating Panginoon bilang pagsunod at pagtitiwala sa ating Diyos, na siyang nagbibigay ng mga pagkapala sa atin pang araw-araw. Mabasa natin ito sa Malakias, Kabanata 3, versikulo 10. At sinasabi rito, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang mga pangailangan ng ating tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang bintana ng langit at ibubuhos sa inyong masaganang pagpapala. Ang offering naman ay kusang loob na pagbibigay, hindi sa pilitan, kundi mula sa ating puso. Nasisiyahan ng ating Panginoon dahil sa ating kusang loob na paghahandog. Sinasabi rito sa 2 Korinto, Kabanata 9, versikulo 7. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Naanyahan ko ang ating mga deacons upang ipasa ang ating offering bag.
Tayo po ay manalangin. Ama naming nasa langit, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa kalakasan po at biyaya ninyo sa amin. Sa pagkakataon na ito, narito kami at nagkasama-sama sa pananambahang ito. Lubos po ang aming pasasalamat na magkatipon-tipon po kami na magkakapatid sa pananampalataya. Panginoon, tanggapin po ninyo ang aming munting handog na kaloob upang magamit po ito sa lalo pong ikalalaganap ng mabuting balita. Pagpalain po ninyo ang bawat isa sa kanilang mga hanap buhay. Ito po ang samot dalangin at pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon, natin pong inihanda ang ating puso't isipan upang makinig ng mensahe na ihahatid ng ating kapatid na si Kuya Oriel. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Masaya po ba kayo at narito tayo? Ayan. Purihin ang Panginoon sapagkat muli ay nagkasama-sama tayo upang tayo ay mag-aral ng mga salita ng ating Panginoon. Sa kabila ng mga pangyayari sa ating kapaligiran, ay narito pa rin tayo sapagkat tayo ay may Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya ang sa atin ay tutulong. Siyang sa atin magpapalakas. Sa araw na to ay patuloy tayong patuloy nating pag-aaralan ang aklat ng Santiago at tayo ay nasa chapter 3 na. Ito ay nasa sa kalagitnaan na ng ating pag-aaral ng libro ni Santiago. At nais kong muli ay i-refresh ang ating kaisipan tungkol sa aklat na to. Sino nga ba si Santiago? Si Santiago ay kilalang kapatid ni Jesus. At ito makikita natin sa Galatians 1:19. At naging isa sa mga pangunahing pinuno ng iglesia sa Jerusalem. Gawa 15. Isinulat niya ang aklat na ito para sa mga Hudyo na mananampalataya na nasa iba't ibang panig ng mundo dahil sa pag-uusig. Layunin ng kanyang sulat, praktikal na buhay Kristiyano. Hindi lang paniniwala kundi pamumuhay na naayon sa pananampalataya. Buong aklat ni Santiago ay tungkol sa pagsasama ng pananampalataya at gawa. At ito ay ating napag-aralan last week na tinake up ni kapatid na Roy. At sinabi nga sa Santiago 2:17, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. At dito sa Kabanata 3, tinatalakay ni Santiago isang aspeto ng gawa. At ito ay ang salita o pananalita ng tao. Kaya't ang ating mensahe ngayon ay pinamagatang kong ang kapangyarihan ng dila at ang pananagutan sa pananalita. Pero bago natin ito tuloy, tayo muna isaglit na manalangin. Dakilang Diyos o Panginoon, purihin ka, tuwalatiin. Salamat po sa pagkakataong ito'y muli ay nagkasama-sama kami upang mag-aral ng iyong mga salita. Nawa, Panginoon, ang mga salitang aking bibigkasin ay maging karapat-dapat at nawa, Panginoon, igabayan mo kami sa aming pag-aaral na ito. Patnubayan mo po ang bawat isa na ang mga pag-aaralan namin ay maging matimo sa kanilang puso at maging gabay nila sa kanilang pamumuhay. Ito po ang aking dalangin sa makapangyarihang pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.
Ang unang 2 talata, ang unang 12 talata ng Santiago, Kabanata 3, ito tumatalakay sa paksa ng dila. Binanggit nito sa Santiago 1 o Santiago chapter 1, 19:26 at sa chapter 2, verse 12. At ito ang sinasabi, sa Santiago 1:19, mga kapatid kong minamahal, unawain ninyo ito. Maging alisto kayo sa pakikinig, maingat sa pagsasalita at hindi agad nagagalit. Sa Santiago 1:26, kung inaakala ninuman na siya'y reliyoso, ngunit hindi naman siya marunong magpigil sa dila, dinadaya lamang niya ang kanyang sarili. Walang kabuluhan ang kanyang pagiging reliyoso. At sa Santiago chapter 2, verse 12, kaya't mag-ingat kayo sa inyong pagkilos at pananalita, sapagkat hahatulan kayo ayon sa kautosang nagpapalaya sa inyo. Ngayon ay ating basahin ang ating verse. Let's open our Bible sa Santiago, chapter 3, 1-12. Excuse me. At ito at sinasabi, mga kapatid, huwag maghangad na maging guro ang marami sa inyo. Dahil alam ninyo na tayong mga nagtuturo ay hahatulan ng mas mahigpit kaysa iba. Tayong lahat ay nagkakamali sa iba't ibang paraan. Ang sino mang hindi nagkakamali sa kanyang pananalita ay isang taong ganap at marunong magpigil sa sarili. Kapag nilagyan ng renda ang bibig ng kabayo, ito'y napasusunod natin at napagbabaling saan man natin naisin. Gayon din ang barko, kahit ito'y napakalaki at itinutulak ng malakas na hangin, naibabaling ito saan man naisin ng piloto sa pamagitan ng napakaliit na timon. Ganyan din ang dila ng tao. Maliit na bahagi lamang ng katawan, ngunit napakalaki na mga ipinagyayabang. Isipin na lamang ninyo kung paano napapalagablab ng isang maliit na apoy ang isang malawak na kagubatan. Ang dila ay parang apoy, isang daigdig ng kasamaang nagpaparumi sa ating buong pagkatao. Ang apoy na ito ay mula sa impyerno at sinusunog ang lahat sa buhay ng tao. Lahat ng uri ng ibon at hayop na lumalakad o gumagapang ay nakatira sa tubig nakatira sa tubig ay kayang paamuin at napapaamo ng tao. Ngunit walang nakakapagpaamo sa dila. At kasamaang hindi mapigil at puno ng kamandag na nakamamatay. Ito ang ginagamit natin sa pagpupuri sa ating Panginoong Ama. At ito rin ang ginagamit natin sa panlalait sa taong nilalang na kalarawan ng Diyos. Sa isang bibig, nanggagaling ang pagpupuri at paglalait. Hindi ito dapat mangyari, mga kapatid. Hindi lumalabas sa iisang bukal ang tubig tabang at tubig alat. Mga kapatid, hinding-hindi makakapamunga ng ulibo ang puno ng igos o ng igos ang puno ng ubas. At lalong hindi bumubukal ang tubig tabang sa bukal ng tubig alat. Sa verse 1, mga kapatid, huwag maghangad ng maging guro ang marami sa inyo dahil alam ninyo na tayong mga nagtuturo ay hahatulan ng mas mahigpit kaysa iba. Sinimulan ang chapter 3 sa verse 1
sa pamagitan ng babala laban sa pagpadalos-dalos sa pagnanais na maging guro ng salita ng Diyos. Hindi ibig sabihin ni James na walang dapat maging guro. Ito ay isang napakahalagang papel sa simbahan. Kung walang guro, maaaring wala kami dito. At binibigyan kapangyarihan ng Diyos ang mga particular na individual upang pagkalooban ng pagtuturo. Makikita nito natin sa 1 Corinthians 12:28. At ito sinasabi, naglagay ang Diyos sa iglesia, una ng mga apostol, ikalwa ng mga propeta, at ikatlo ng mga guro. Maging sa Romans 12:7, ay mababasa natin, kung paglilingkod ang ating kaloob, maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng kaloob ng pagtuturo. At sa Ephesians 4:11, at binigyan niya ng ilang ng kakaloob upang maging mga apostol, ang iba na may mga propeta, ang iba'y mga ebanghilista, at ang iba'y mga pastor at mga guro. Sa simbahan, ang mga guro na mga salita ay nilalayong tulungan ng mga tao na gawing mas madaling maunawaan at sundin ang salita ng Diyos. Nilinaw ni James, ang guro, ang banal na kasulatan ay hindi isang tungkulin na dapat baliwalain. Mas mahigpit na hatol ang haharapin ng mga guro. Pananagutan nilang mamuhay ayon sa katotohanan. Gayon din ang pananagutan na huwag akay ng mga tao palayo sa salita ng Diyos, gamit ang sarili nilang mga salita. Kapag mas inangkin ng isang tao ang otoridad na magturo, mas magiging responsable sila sa kung paano nila pinamumunuan o niniling lang ang ibang tao. Tingnan po natin ang ating kapaligiran. Unahin natin yung sa kapanahunan ni Apostol Pablo. Mapapansin natin sa journey ni Apostol Pablo ay may mga Pariseo na dahil sa paghahangad nilang ibaksak si Pablo, sumasama sila sa mga mananampalataya. At kapag nasa loob na sila, hinihikayat nila ang mga ito na mag-alsap laban kay Pablo. Kaya nangyayari ay patuloy si Pablo sa pagpunta sa iba't ibang lugar. Kaya din sa apat ng panahon ngayon, ano ang ating nakikita sa ibang mga guro o mga preachers ng simbahan? Hindi lang dito sa atin, kundi maging sa ibang bansa. Nakikita naman natin, ang iba ay ginagamit at napakasakit na ginagamit ang pangalan ng Panginoong Hesus, ang salita ng Panginoong Hesus para sa kanilang ikabubuti at para magkamal ng kapangyarihan at ng salapi. Makikita na lang natin yan. Napakarami, lalo tigit sa ngayon. Sa ibang bansa, ang iba nagkakaroon pa ng bridges, pero merong eroplano. Maging dito sa atin, di ba? Yun. Salamat na lang at natauhan yung mga tao. Nandun siya ngayon. At nakakulong. Subalit, ginamit nila ang salita ng Diyos para guluhin ang pananampalataya ng iba. At naging successful sila. Sapagkat yung mga taong yun, ang pananampalataya ay hindi tunay. Sa verse 2, sinasabing tayong lahat ay nagkakamali sa iba't ibang paraan. Ang sinamang hindi nagkakamali sa kanyang panalita ay isang taong ganap at marunong magpigil sa sarili. Nilinaw ng talatang ito na si James ay hindi nangangailangan o
ng pagiging perpekto. Ika nga walang perpektong tao o walang perpektong mananampalataya hanggat na andito tayo sa mundo. Maging yung pangalang perpekto, hindi rin siya perpekto. Ang Kabanata 2 ay nagpapaalala sa atin na ang mga tunay na Kristiyano ay nakikibahagi sa tunay na mabubuting gawa bilang pagsunod sa Diyos. Gayunpaman, alam ni James na hindi ito magagawa ng mga tao nang hindi nagkakamali. Siyempre, lahat tayo nagkakamali. Isinama ni James ang kanyang sarili sa pahayag na ito nung sinabi niyang natitisod tayo lahat sa maraming paraan. Gayunpaman, pinahayag ni James na ang layunin nating makaiwas sa pagkakamali at ganap na kontrolin ang ating sarili sa lahat ng oras. Yan ay pinagsisikapan natin sa pamagitan ng ating pananampalataya. Ang tanda ng isang mananampalataya na nakarating na sa ganap na pananampalataya ay isang taong hindi nagkakamali sa kanilang sinasabi o kung paano nila ito sinasabi. Ang gayong matured na mananampalataya ay hindi kailanman magsasabi ng anumang bagay na hindi maganda, nakakasakit, makasarili, mapagmataas, bastos, at mapagmanipulang mga salita. Sabihin na lamang nila ang mga salitang nag-uudyok ng pananampalataya sa Diyos at pagmamahal sa isa't isa. Ayon ang tunay na Kristiyano. Kapag natutunan natin ganap na kontrolin ang ating mga salita, magiging ganap na tayong mananampalataya sa bawat bahagi ng ating buhay. Kaya't may mga paalala sa atin. Sa Colossus 4:6, ito sinasabi, sikapin ninyong maging kaaya-aya at kapaki-pakinabang ang inyong panalita sa kanila at matuto kayong sumagot ng tama sa lahat ng tao. Sa Ephesians 4:29 ay ganito din ang sinasabi, huwag kayong gumamit ng masasamang salita, kundi iyong makapagpapalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakakarinig. Sa 1 Timothy 4:12, eto ang sinasabi, huwag mong hayaang hamaking kanino man dahil sa iyong kabataan, sa halip sikapin mo maging halimbawa sa mga mananampalataya, sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Dumako tayo sa verse 3. Dito ay ito ang paglalarawan tungkol sa dila. Verse 3, kapag nilagyan ng renda ang bibig ng kabayo, ito'y napapasunod natin at napapabaling saan man natin naisin. Dito sa talatang 3, tinuro ni James ang mga hayop, ang mga kabayo bilang isang natural na halimbawa. Ang mga kabayo ay malalaki, makapangyarihang hayop. Gayunpaman, maaari silang kontrolin ng isang maliit na pirasong metal at mga strap o katad. Ito yung pantali. Ito ay tinatawag na bit of bridle or sa Tagalog, renda, yung inilalagay sa kanya. Isang bar na inilalagay sa likod ng mga ngipin ng kabayo, ito ay nagbibigay sa mga kabayo ng kakayahang kontrolin ang buong hayop o ang kabayo upang ito'y pasunurin at upang patnubayan ito kung saan man gustong pumunta ng sakay. Sa parehong paraan, dapat nating kontrolin ang ating dila. Tulad ng kung paano natin kontrolin ang kabayo,
gamit ang bridle o ang renda. Ang pagkontrol sa dila ay nagpapanatili sa iyo sa kapayapaan at pagkakasundo sa mga tao sa iyong paligid. Ang pagkontrol sa dila ay nagpapatunay na ikaw ay matalino at mature na mananampalataya. Sinasabi sa unang Pedro 3:10, ang mga nagnanais ng payapa at saganang pamumuhay, dila nila'y pigilan sa pagsasabi ng kasamaan. Ang anumang pagnililang at madayang pananalita sa kanyang mga labi ay di dapat mamutawi. Sa Kawikaan 21:23, ang pumipigil sa kanyang dila ay umiiwas sa masama. Dumako naman tayo sa verse 4. Dito naman ang ginamit ni Santiago ay ang barko. Sinasabi, gayon din ang barko, kahit na ito'y napakalaki at itinutulak ng malalakas na hangin, na ibabaling ito saan man naisin ng piloto sa pamagitan ng napakaliit na timon. Ang timon po ay yung nasa sa likod ng sasakyan ng barko, na ito ay isang flat na bakal na ito yung ginagamit para kung saan mo gustong papuntahin ang barko. Dito sa verse 4, tinuro ni James ang malalaking barko sa dagat. Ang kapangyarihan sa likod ng mga barkong ito, iyon, noong panahon ni James, ay ang malalakas na hangin, pagkat wala pa noong engine. Hangin pa lang, merong layag. Ngunit walang sino man ang makakakontrol sa hangin. Ang mga barkong kahoy na naglalayag na puno ng kargamento na maaaring tumitimbang ng mga libo-libo kilo, ngunit maaaring baguhin ng isang piloto ang paggalaw ng barko. Gamit lamang ang isang maliit na piraso ng kahoy at ito yung timon. Ang timon ay ang parang paddle na tabla na ginagamit upang patnubayan ang isang barko. Kung matututo tayong kontrolin ng ating dila, ibig sabihin ng mga salitang ating sinasabi, kaya nating kontrolin ang ginagawa natin sa ating buong katawan. Ang kumukontrol sa timon ay nagkumukontrol sa buong barko. Ang taong natututong kontrolin ang kanyang dila ay isang taong kayang kontrolin ang kanyang sarili. Ang paggamit ng ating dila sa tamang paraan ay magpapasya sa direksyon ng ating buhay. Isang buhay na kalugod-lugod sa Diyos. Isang buhay na lumululhati sa Diyos. Ano po, medyo ang aking lalamunan. Ay, nawala. Okay lang. Sa verse 5 and 6, ay ganito ang ating mababasa. Ganyan din ang dila ng tao. Maliliit na bahagi lamang ng katawan, ngunit napakalaki ng mga ipinagyayabang. Isipin na lamang ninyo kung paano napapalagablab ng isang maliit na apoy ang isang malawak na kagubatan. Ang dila ay parang apoy. Isang daigdig ng kasamaang nagpaparumi sa ating buong pagkatao. Ang apoy nito ay mula sa impyerno at sinusunog ang lahat sa buhay ng tao. Apoy.
Ang dila ay isang napakaliit na organ sa katawan na pinagmamalaki ng mga dakilang bagay. Ang ating maliit na dila ay may kapasidad na makapagdulot ng napakalaking resulta. Ang ating pananalita. Ang katotohanan na ang dila ay makapangyarihan ay hindi nangangahulugan na lahat ng ginagawa nito ay positibo. Upang mas maunawaan, gumamit si James ng isang dramatikong halimbawa. Ang isang maliit na kislap ng apoy, isang spark lang ng apoy, ay maaaring magsunog ng buong kagubatan. Tulad ng nangyari sa LA. Sa pagkakatulad na ito, ang apoy ay hindi isang bagay na ginagamit upang kontrolin. Sa halip, ito ay isang maliit na bagay na nakakaapekto sa iba sa paligid nito. At ito ay humahantong sa malaking kaguluhan at pagkawasak. Ang ating dila ay maaaring sirain ang ating buhay, ang ating reputasyon, tulad ng apoy na sumisira sa kagubatan. Sinabi ni James na mayroon kang maliit na kalamnan na may malaking epekto sa ating buhay. At ito ay ang ating dila. Maaari itong magbukas ng mga pinto para sa ating hinaharap. Maaari itong magsara ng mga pinto para sa iyo. Makakatulong ito sa ibang tao o maaari itong makasakit sa ibang tao. Ito ang magtatakda ng direksyon ng iyong buhay. Sa verse 7 and 8, lahat ng uri ng ibon at hayop na lumalakad o gumagapang o nakatira sa tubig ay kayang paamuin at napapaamo ng tao. Ngunit wala pang nakakapagpaamo sa dila. Ito ay kasamaang hindi mapigil at puno ng kamandag na nakamamatay. Hayop at dila. Tinukoy ni James ang isang kamanghamanghang tagumpay ng tao. Kaya nating mapaamo ang bawat uri ng nilalang at hayop. Maaari nating maging leon, tigre, kaya nating paamuin. At marami nga nag-aalaga ng ahas, maging buhaya. Ngunit ang tagumpay ng tao sa mga ligaw na hayop ay hindi umaabot sa larangan ng kanyang sariling dila. Hindi natin makontrol ang mga salitang lumalabas sa ating mga bibig. Ito ay hindi isang kakayahan na taglay ng mga tao sa sarili nating kapangyarihan. Hindi natin kaya. Ang ating mga dila ay mas makapangyarihan kaysa sa atin. Kinokontrol nila tayo gaya ng renda ng kabayo o timon sa isang napakalaking barko. Ayon kay James, ang dila na ating mga salita o ang ating mga salita ay pabago-bago. Ito ay isang hindi mapakali na kasamaan. Ang salitang Grego na ginamit ni James para sa hindi mapakali ay nangangahulugang hindi matatag o pabago-bago nga. At ang parehong salitang ugat na ginamit sa hindi matatag na tao ay makikita natin sa James 1:8. Huwag umasang tatanggap ng anuman sa Panginoon ng taong pabago-bago ang isip. At di alam kung ano talaga ang gusto. Ang ating dila, ang instrumento ng ating makapangyarihang salita. Tumatama ng walang focus o malinaw na layunin. At kapag sila ay humampas, tila sila ay puno ng makamamatay na lason.
Sa verse 9 to 12, ay ito ang ating makikita, o ito ang ating mababasa. Ito ang ginagamit natin sa pagpupuri sa ating Panginoon na Ama. At ito rin ang ginagamit natin sa paglalait sa taong nilalang na kalarawan ng Diyos. Sa iisang bibig, nanggagaling ang pagpupuri at panlalait. Hindi ito dapat mangyari, mga kapatid. Hindi lumalabas sa iisang bukal ang tubig tabang at tubig alat. Mga kapatid, hindi makakapamunga ng ulibo ang puno ng igos o ng igos ang puno ng ubas. At lalong hindi rin bumubukal ang tubig tabang sa bukal ng tubig alat. Sa sinusunod, ito ay tinuturuan tayo tungkol sa pagiging hindi pare-pareho ng paggamit ng dila para sa mabuti at masamang layunin. Ganap itong hindi natural. Walang katulad nito sa kalikasan. Isang minuto ay pinupuri ng isang tao ang Diyos gamit ang kanyang dila. At sa susunod ay nilalait niya ang mga nilikha sa larawan ng Diyos. Anong hindi magkakatugmay at hindi makatuwiran na ang isang karaniwang pinagmumulan ay kailanman magbubunga ng ganitong magkakaibang resulta. Hindi dapat mangyari ang ganitong kalagayan. Ang dila na nagpapala sa Diyos ay dapat tumulong sa mga tao sa halip na sila'y sugatan. Lahat ng ating sinasabi ay dapat sumailalim sa sumusunod na 3 pagsubok. Una, totoo ba ito? Pangalawa, mabait ba ito? At ang pangatlo, kailangan ba ito? Ito, bago natin magsalita, itong ating dapat isa-isip. Ang dila na nagpapala sa Diyos ay dapat tumulong sa tao sa halip na saktan sila. Dapat tayong patuloy na humihiling sa Panginoon na maglagay ng bantay sa ating mga labi. Makikita natin sa awit 141:3 at nananalangin na ang mga salita ng ating bibig at ang mga pagmumuni-muni ng ating puso ay kalugdan sa kanyang paningin. Dapat nating tandaan na ang mga bahagi ng ating katawan na dapat nating iharap sa Diyos bilang isang buhay na sakripisyo ay kasama ang ating dila. At ito ay makikita natin sa Romans 12, di ba? Ihain mo ang iyong buhay, ang buong pagkatao sa ating Panginoon. Malinis, di ba? Kaya kasama sa ating pagkatao ang ating dila. Walang bukal na nagbibigay ng dalisay at maruming tubig ng sabay. Ito makikita natin sa verse 11. Kaya naman, hindi rin dapat gawin ng dila ang gayon. Dapat pantay-pantay ang daloy nito. Kung paano ang tubig mula sa isang bukal ay nagpapahiwatig ng pagkapresko o pagkasariwa, gayon din naman ang prutas mula sa puno ng igos ay nagpapahiwatig ng sustansya. Ang puno ng igos ay hindi makakapamunga ng olibo. At ang puno ng ubas naman ay hindi makakapamunga ng igos. Sa kalikasan, isang uri lang ng prutas ang ginagawa ng isang puno. Paano naman mangyayari na ang dila ay makapagbubunga ng 2 uri ng prutas? Mabuti at masama. Ang salitang ito ay hindi dapat natin ipagkamali sa, babasa natin sa Mateo 7:16-20. Doon tayo binabalaan na huwag umasa na ang mabuting bunga ay magmumula sa masamang puno. Ang sa paggamit ng dila
ang sa paggamit ng dila upang makagawa ng dalawang magkakaibang uri ng bunga. Magkaiba po yung nakalagay sa Mateo 7:16. Walang bukal na nagbibigay ng tubig alat at tubig tabang ng sabay. Isa sa dalawa lang ang dapat. Ang mga araling ito ay mula sa kalikasan at nilalayon upang ipaalala sa atin ang prinsipyo ng ating pananalita ay dapat palaging mabuti. Nais kong magtapos sa isang kwento. At ito ay tungkol sa isang missionary. Ang missionary ito ay magkakaroon ng mga panauhin. Kaya tinawag niya ang kanyang utusan at sinabi niya, bukas ay magkakaroon ako ng mga panauhin. Kaya pumunta ka sa pamilihan at bumili ka ng bagay na maaari mong iluto at mailuto ng masarap para sa aking mga panauhin. Kaya ang utusan ay pumunta sa pamilihan, sa palengke, at bumili ng bagay na maaari niyang iluto ng masarap. At ito ay nagawa naman niya, nagawa siya ng 4 na putahe sa bagay na yun. At nang kumakain na ang mga panauhin, sila ay nasarapan. Subalit, ang missionary ay nagtaka at naintriga siya dahil ang lahat ng putaheng ito ay niluto gamit ang dila. Kaya, tinawag niya ang kanyang utusan, makalis ng mga bisita at sinabi, bakit ganon? Lahat ng putahe mo ay gawa sa dila o niluto. Ang lahat ng niluto mo ay gawa sa dila. At sabi ng kanyang utusan, o ng kanyang cook, Sir, di ba sa dila ay makikita mo ang pakikisama, lamuha sa kapwa? Sa dila nanggagaling ang kagalingang magsalita. Sa dila nanggagaling ang kabaitan. Sa dila nanggagaling ang pagsamba. Hindi makaimik ang missionary. Kaya sabi niya, ganun ba? Kung ganun, bumalik ka bukas sa pamilihan. At bumili ka uli ng isang bagay na maaari mong iluto na hindi makakasiya sa tao. Kaya kinaumagahan, bumalik na naman ang kanyang utusan sa palengke at bumili. Alam niyo kung ano yung binili niya? Dila. At ito, iniluto niya sa 3 putahe. Kaya ang missionary ay sabing ganan, bakit dila uli? Bakit dila uli ang iyong iniluto? At sumagot ang kanyang utusan. Sir, di ba sa dila, nagmumula ang kalapastanganan sa Diyos. Sa dila, nag-ugat ang paninirang puri. At sa dila, nanggagaling ang pagsisinungaling. Sa panahon ngayon, kahit ang mga taong hindi binigyan ng pagkakataong makapagsalita, ay maaari ding gumawa, magpaabot ng gumawa ng hindi ka dapat at hindi maganda sa kanyang kapwa sa pamamagitan ng yung maliit na rectangle na nasa inyong mga bulsa. Ito ay ang cellphone. Maaari tayong makapanira
o maaari tayo makapag-praise sa ibang tao sa pamagitan ng cellphone o ng social media. Kaya, maging responsable po tayo. Ang dila ay hindi lang issue ng bibig. Ito ay issue ng puso. Sapagkat ang sinasabi ng bibig ay siyang nanggagaling sa puso. Kaya kung gusto nating magbago ang ating pananalita, kailangan muna nating ipaayos ang ating puso sa Diyos. Paano natin makokontrol ang ating dila o ang ating buong pagkatao? Ang ating sarili. Hayaan natin ang banal na Espiritu ang mabuhay sa ating puso't isipan. Pasakop tayo sa Kanya, sapagkat ang bunga ng banal na Espiritu ay ang pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtiyatiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Tayo'y manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong salita na muling nagpapaalala sa amin na ang aming dila ay may makapangyarihan. Kapatawarin mo kami sa mga panahong ginamit namin ito sa paninira, kasinungalingan at panlalait. Linisin mo ang aming puso at tulungan mo kaming gamitin ang aming pananalita upang magpuri sa iyo, magturo ng katotohanan at magbigay ng buhay sa aming kapwa. Ikaw nawa ang maluwalhati sa lahat ng aming sinasabi. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y tumayo sa ating benediction. Puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa at nawa ay pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng iyong pananampalataya upang mag-umapaw ang iyong pag-asa sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Nawa ay napagpala tayo sa umagang ito patungkol sa ating napakinggan na mensahe ng ating Panginoon tungkol sa dila. At wakasan po natin ang ating pananambahan sa muling pag-awit. Awitin po natin, Salamat, Salamat. Kung aming mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo't inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo.
Jesus ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya. Ako'y magsasaya sa piling mo. Amen? Tayo po ay makakaupo muna para sa ating mga announcement. So, wag po nating kalilimutan ang ating mga schedule of activities. Ang ating pananambahan ay nag-start ng 9 a.m. hanggang 11 a.m. At pagkatapos po nito ay ang ating growth groups na magsisimula ng 11 hanggang 12. At every last Sunday of the month ay nagkakaroon tayo ng youth fellowship from 11:30 hanggang 1:30. Ito po ay after lunch fellowship. And at the same time, women's fellowship 11:30 hanggang 1:30. At every Sunday din ay nagkakaroon tayo ng Sunday school, yung mga chikiting natin. Kaya kung may mga anak kayong maliliit, ay hayaan po nating pumunta sa baba para mag-aral ng Word of God after ng worship, 10 a.m. hanggang 11:30. At ang leaders training po ng mga kalalakihan ay nagsisimula ng Saturday every Saturday 2 p.m. hanggang 4 p.m. At ang aming topic ay how to read the Bible for all its worth. Kaya po natin ang mga kalalakihan na dumalo every Saturday kung available po kayo para sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Para tayo po ay matuto ng kung paano intindihin o unawain ang Biblia. Next. At ito pong ating mga material sa Bible study, sa ating family devotion ay ating tapusin, BSA. At kung tapos na po tayo ay ibigay po natin kay Kuya Cesar at kay Kuya Ike. At ibibigyan po tayo ng bagong booklet. At at the same time, ito po yung ginagamit natin sa GG, intentional moves. Kaya tapusin po natin yan. Wag po tayong mag-absent sa ating mga growth groups at marami tayong matututunan yan. Next. At sa kasalukuyan po, praise God, meron po tayong ginaganap na Bible study sa
kabading, Antipolo. Antipolo yan, ano? At in-encourage po natin ang bawat isa na ipanalangin ito. Nagsisimula tayo ng Bible study dito, binigyan tayo ng opportunity ng Diyos na dahil may lupa po ang kapatid na Kuya Cesar dito, kaya gagamitin po itong lupa na ito para sa church planting. Kaya panalangin po natin na magtuloy-tuloy po ang gawain dito. I think meron na pong 20 attendees na uma-attend dito at praise God, ginamit po ang kapatid na Kuya Cesar para mag-start ng Bible study dito sa lugar na ito. Kaya siguro mga 1 or 2 years meron tayong church dito. Amen po ba? Ayan. So, suportahan po natin sa pamagitan ng panalangin ito. So, yun lamang po. Meron pa po ba? Dako na po tayo sa ating mga kanya-kanyang grupo. God bless po sa inyong lahat.